Sama-sama tayong magiging Saksi! Mga kapuso, bago sa saksi, 20 pamilya ang nasunugan sa Sampaloc, Maynila ngayong gabi. Sa datos ng BFP-NCR mula Enero hanggang Hulyo, tumaas ng 13% ang bilang ng sunog kumpara sa parehong panahon noong 2023. Saksi, si James Agustin. Bago mag-alas 5:30 ng hapong kanina nang sumiklab ang apoy sa barangay 185 Sampaloc, Maynila. Base sa imbestigasyon, nagsimula ang sunog sa kanto ng M. de la Fuente at G. Tuason Street. Umabot ito sa ikalawang alarma. Tinatayang 13 bahay ang natupo at apektado ang 20 pamilya. Bandang 6:18 p.m. na apula ang apoy. Sa barangay Pasong Tamo, Quezon City, nagbayanihan ng mga residente para mailabas ang isang lalaki mula sa nasusunog na bahay. Nasunog na si Tatay, oh. Tuluyang nilamon ng apoy ang bahay at nagtamo ng mga paso sa katawan ng 59 anyos na si Francis de los Reyes. Alas na! Alas! Alas na! Pero lubos ang pasasalamat niya sa mga tumulong na iligtas siya. Natutulog po kanina sa bahay ko, doon sa Metro pa. Tapos nung nagising ako, may apoy na sa loob. Naglalagabdab na po, binubos akong tubig, di ko makaya mabuhos kasi ng mga tao. Binubuksan yung gate ko. Di mabuksan, tinulog bigla, nabuksan din. Sunog! Sunog! Nagulat po kami. Umuusok na po dito. Tapos tumakbo na po kami dito. Nagulat na po kami lakas ng apoy. Binuksan po namin tong gate eh. Binaklas po namin lahat eh. Nakapadlock, di namin masira. Kaya ginawa namin, piniko namin tsaka yung bareta. Lahat kami tulong sabay pagbukas. Okay na. Nilamon din ng apoy ang isang residential area sa Bacoor, Cavite kaninang madaling araw. 3 oras inapula ang sunog na umabot sa ikalawang alarma. Isang senior citizen ang nasawi matapos makalanghap ng makapal na usok. Inimbestigahan pa ang sanhi ng mga sunog, kabilang sa Maynila at Quezon City at kabuong halaga ng mga iniwang pinsala. Sa ibabaw ng isang commercial building naman sumiklab ang apoy sa Tagudin, Ilocos Sur. Mga naiwang basura ang nasunog ayon sa BFP. At isang tenant umanong nasa likod ng pagsusunog. Walang nasugatan. Mahigit 30 vendor naman ang nawalan ng pwesto dahil sa sunog sa palengke sa San Rafael, Iloilo. Aabot sa 9 milyong piso ang halaga ng pinsala. Para sa GMA Integrated News, James Agustin ang inyong saksi. Isa pa ang bago sa saksi, iniimbestiga na ng pulisya ang akusasyong binugbog umano ng pulis ang isang lalaking inaresto sa Pangasinan dahil sa droga. Saksi, si CJ Torida ng GMA Regional TV. Viral ang video kung saan makikita ang isang lalaking sugatan habang nasa loob ng detention facility ng San Manuel Police Station sa Pangasinan. Kwento ng kanyang kapatid, hapon ng August 4 nang arestuhin ang lalaki dahil sa umano'y pagkakasangkot sa iligal na droga. Pero nang puntahan nila sa himpilan ng pulisya, wala roon ang kanyang kapatid. Alas 6 na raw ng umaga noong August 5 nang makita nila ito sa himpilan. May mga sugat dahil sa umano'y pambubugbog sa kanya ng isang pulis. Gusto nga namin idemanda sila kasi nga yung ginawa nila sa kapatid ko. Nanghihina po siya, tapos masakit daw ang ulo niya, tapos nanghihino daw po siya. Yung mga kamay niya namamaga. Ayon sa Police Regional Office 1, nung hinuhuli na po, pumalag, kaya po nasubsub yata. Kaya parang may mga tama yung ulo, no? But nevertheless, for the benefit of the doubt, I directed my PD to relieve the personnel involved. relieve muna sa pwesto ang hepe ng San Manuel Police at ang arresting officer upang bigyan ng daan ang investigasyon. Sa isang statement, itinanggi ng Pangasinan Police Provincial Office na tinorture ng arresting officer ang suspect. Samantala, pinoproseso na rin ng pulisya ang posibleng pagsasampa ng kasong cyber libel laban sa uploader ng video. Para sa GMA Integrated News, ako si CJ Torida ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. May na-recover na namang shabu sa dagat sa Cagayan at aabot ang halaga sa mahigit 6 na milyong piso. Napurnada naman ang biyahe ng isang Taiwanese na pasahero matapos mahulihan ng ipinagbabawal na gamot sa NAIA. Saksi, si Russell Simorio ng GMA Regional TV.
Hindi na makabiyahe pa Cebu ang isang pasaherong Taiwanese national matapos maharang sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Ang dahilan, nakuhanan siya ng 9.3 grams ng ketamine. Sa inisyal na report ng NAIA PDEA, natuklasan ng OTS personnel ang iligal na droga sa final security checkpoint ng kapkapan ng dayuhan habang papasok siya sa boarding gate. Sumasailalim sa investigasyon ng nasabing dayuhan bago siya dalhin sa main office ng PDEA sa Quezon City. Wala pang pahayagang dayuhan. Isang bloke naman ng shabu ang natagpuan ng isang mangingisda sa karagatang sakop ng Abulog at Ballesteros sa Cagayan. Ang packaging pareho sa mga nauna ng na-recover sa Ilocos Norte at Ilocos Sur. Light blue ang supot at may Chinese markings. Positibong shabu ang nakuha base sa isinagawang laboratory test. Umabot sa 907.55 grams at nagkakahalaga ng 6.4 million pesos. Nasa kustodiya na ito ng Regional Forensic Unit. Bumuo na rin ang task group para sa investigasyon. May mga nauna na rin daw na na-recover sa ibang bayan sa lalawigan ng Cagayan. Para sa GMA Integrated News, ako si Russell Simorio ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Nag-organisa ng combat patrol ang China sa dagat at himpapawid ng Panatag o Scarborough Shoal. Ayon po yan sa kanilang Southern Theater Command. Binuntutan din ng China Coast Guard ang barko ng BFAR sa pagpapatrolya nito sa West Philippine Sea. Saksi, si Rafi Tima. Mula Escoda Shoal hanggang sa Lawak at Patag Islands, hanggang sa Aeroco Reef at sa Recto Bank kung saan namigay ng krudo ang BFAR sa mga mangingisdang Pinoy, sinundan ng China Coast Guard 21551 ang BRP Dato pagbuhaya ng BFAR. Lumapit pa ng ilang daang metro ang CCG vessel sa barko ng Pilipinas para malapit ang kunan ng video at litrato ang barko ng Pilipinas. Hanggang sa pag-alis ng barko ng BFAR, sumunod pa rin ang CCG ship kahit pabalik na ito sa direksyon ng Bataan kung saan ito nakabase. Magdamag binuntutan ang BRP Dato pagbuhaya, kaya nag-issue na ng radio challenge sa dayuhang barko. In accordance with the international and Philippine national laws, you are within the Philippine EEZ and Philippine mainland. You are conducting illegal activity under Philippine laws. Lahat ng mga nabanggit na lugar nasa exclusive economic zone ng Pilipinas. Maliit man itong Patag, isa sa pinakamaliit na isla na inuukupan ng Pilipinas dito sa West Philippine Sea, mahalaga daw ang mga ganitong istruktura sa paggigate ng bansa na ang bahaging ito ng karagatang malapit sa Palawan ay bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Ayon naman sa Southern Theater Command ng People's Liberation Army ng China, nag-organisa sila ng combat patrol sa dagat at himpapawid ng Scarborough o Panatag Shoal na nasa loob din ng EEZ ng Pilipinas. Susubukan daw ang kakayahan ng mga tropa ng China sa reconnaissance, rapid deployment at joint strikes. Binabantayan din daw ng China ang lahat ng foreign military activity na gagawa ng gulo o tensyon sa rehiyon. Walang tinukoy na bansa ang China. Ayon naman sa Armed Forces of the Philippines, walang indikasyon ng Chinese military activity sa Panatag Shoal batay sa mga inisyal na ulat, maliban sa iligal nilang pagkakahimpilang Chinese Maritime Militia. Ang pinakahuli raw na monitor na pagsasanay ng mga tropa ng China nangyari sa labas ng EEZ ng Pilipinas mula July 31 hanggang August 2. Pero kinumpirma ng AFP na 3 Chinese Navy vessel ang pumuntot sa ginaganap na multilateral maritime cooperative activity ng Pilipinas, Australia, Canada at Amerika. Tatagal hanggang bukas ang pagsasanay. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyong saksi. Emosyonal na humarap sa pagdinig ng Senado si Nino Mulak. Kaugnay sa umunoy pang-aabuso sa kanyang anak na si Sandro. Ang dalawang inirereklamong sangkot sa insidente, ipinasapina na ng Senado at ng NBI. Saksi, si Mav Gonzalez. Hindi napigilang maiyak ng aktor na si Nino Mulak sa pagdinig ng Senado sa mga alegasyon ng sexual harassment sa entertainment industry. Masama ang loob niya sa dalawang nang abuso umano sa anak na si Sandro Mulak. Kaya talaga ako nasaktan nung kinuwento niya sa akin yung nangyari. Kasi para makita mo yung anak mo na nanginginig at hindi niya halos mahawakan yung telepono niya. Nung kinakwento niya sa akin, yung ginawa sa kanya, kahit sino naman sigurong ama or magulang,
ganito rin ang mararamdaman. Naglabas din siya ng hinanakit sa dalawang inirereklamo ng kanyang anak na sina Jojo Nones at Richard Cruz. Ang masakit pa raw, si Nones, nakatrabaho niya sa ilang proyekto. Siya po yung head writer namin. At sobrang galang ko sa kanya, sobrang respeto ko sa kanya. Kaya hindi ko talaga matanggap na nagawa niya sa anak ko. Yung isa naman, hindi ko naman siya kilala eh. Kailan ko na lang siya nakilala nung nangyari na yung insidente. Pero sobrang sama ko yung loob ko talaga kay Jojo Nones. Tapos ngayon, binabaliktad pa nila yung sitwasyon. Binabaliktad nila Jojo at ni Richard yung nangyari sa mga comments nila. Kwento ni Nino, sa nakababatang kapatid unang nagkwento si Sandro. Makita niyo lang po yung anak ko talaga. Kung paano niya kinuwento sa akin. Tapos nalaman ko pa na bago niya kinuwento sa akin, kinuwento niya mula sa kapatid niya. Sinabi sa akin niya noon, sinibento siya ng kuya niya na ay bro, sana wag mangyari sa inyo nangyari sa akin. Sa kanya kasi yung una sinabi ni Sandro, yun nangyari kesa sa akin. Tumaas ang blood pressure ni Nino kaya sinuspindi ang pagdinig. Hindi dumalo sa pagdinig sina Cruz at Nones. Sa kanilang letter of regret, pinaliwanag nila na hindi sila makakasagot sa paksa ng pagdinig ukol sa policies ng media companies sa sexual harassment. Hindi naman daw kasi sila regular na empleyado at consultant lang daw sa network. Meron na rin daw kasong kriminal na inihain laban sa kanila si Sandro, akusasyong mariin naman nilang itinanggi. Statements that has been stated here in this letter are unacceptable. I just would like to give a piece of advice to these two gentlemen. Huwag niyo i-preempt yung aming mga tanong. Pinasabpi na sila para dumalo sa susunod na pagdinig. Ipapasabpi na rin sana si Sandro na bigong makadalo pero walang iprinisintang medical certificate. Pero tinanggap ang paliwanag ng kanyang abogado at ng NBI. Sandro has just undergone something that has inflicted emotional and psychological trauma. So he is not in the mental and emotional state to be attending a hearing now. Mr. Sandro Mulak po ay still undergoing psychiatric evaluation po. And psychological. So hindi po siya maaaring makadulog dahil advice po na ilimit ang kanyang pagsasalita tungkol sa mga pangyayari po. If you're going to invite Sandro here, baka additional pain na naman para abutin niya yan or whatever trauma na abutin niya. Ayon naman kay GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, hindi regular na empleyado ng GMA Network sina Nones at Cruz, pero obligado pa rin silang sumunod sa mga polisiya ng network na nagsasagawa na ng sariling investigasyon. GMA does not condone, it also does not tolerate any acts of sexual abuse or harassment. We already submitted to the committee our code of conduct and our policies against sexual harassment and procedures against that. We immediately took jurisdiction over it as an admin case because we feel that there might be a sexual harassment case. So what we did was we immediately issued a preventive suspension order to the two being accused by Mr. Sandro Mulak. And now we are waiting for their reply because, of course, we follow the procedures of due process. We will conduct a fair and thorough investigation. Noong unang lumapit ang pamilya Mulak kay Attorney Gozon Valdez, humiling daw sila ng extreme confidentiality dahil sensitibo ang issue. Hinarap nga po ng inisalat sa akin yung, pero at nag-apologize po sila sa akin. Nag-sorry sila sa akin. Kaya ko kayong patawarin pero kailangan pagbayaran niyo yung ginawa niyo. Nilinaw ng pamilya Mulak na hindi kasama ang GMA Network sa reklamo nila. Tutulungan niyo po ang hustisya. Hindi po si Sandro, ang hustisya na makuha po ang hustisya. Opo. Of course, Your Honor. Ayon sa NBI, sinapina na rin nila ang dalawang inirereklamo. Inimbitahan din sa pagdinig ang iba pang media network, kabilang ang ABS-CBN, TV5 at IBC13, pati mga talent agency. Siniguro nilang meron din silang mga polisiya sa mga kaso ng sexual harassment. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi
Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.